Kapag ba nagkaanak sa pagkadalaga malandi na, nagkakasakit ang biyenan ko, tiniis ko din na huwag silang alagaan dahil sa mga ginagawa nila sa akin noon pa. At ngayon ako yung lumalabas na masama sa paningin ng mga kamag-anak nila. I was in high school nung nabuntis ako sa panganay ko. Hindi kami okay ng daddy ng panganay ko kaya naghiwalay rin kami. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko ng college at nakilala ko yung asawa ko ngayon. Tinanggap niya ako at ang anak ko at pinakasalan at minahal niya ang mga anak ko. At ngayon meron na kaming 2 anak. Alam ko na sa una pa lang ay ayaw na sa akin ng mama niya dahil nga may anak ako sa una. At noong nag-aaral ako ng college ay may anak na kami at nagpapasahod ako ng ibang tao para sa mag-aalaga ng anak namin. Para makapasok ako at makapagtrabaho naman yung asawa ko. Wala namang ginagawa yung biyenan kong babae dahil wala siyang trabaho. Pero ayaw niyang mag-alaga ng anak ko at dahil nga ayaw niya sa akin. Kahit yun na nga lang yung tulong niya sa amin pero wala. Kaya nung dumating sa point na gusto na namin magpatayo ng sariling bahay, pinag-isipan talaga naming mabuti. Pero nasunod pa rin ang asawa ko na dito na lang sa kanila magpatayo ng bahay malapit sa biyenan ko. Okay naman yung biyenan kong lalaki pero yung babae ramdam ko talaga na ayaw niya sa akin at nagpapakitang tao lang. One time nagpakilala ng girlfriend yung bayaw ko at may anak din yung babae. Sinabi ng biyenan ko na hindi daw marunong pumili ang mga anak niya at puro tira-tira lang daw ang nakukuha nila. Masakit yun sa akin dahil alam kong pinaparinggan niya rin ako dahil alam niyang nandun ako nung sinabi niya yon. Pero pag may nakaharap na ibang tao, maayos ang pakikitungo sa akin at sa mga anak ko. Pero pag wala na rin siyang kaamor-amor sa amin. Nagtatrabaho sa malayo ang asawa ko kaya hindi niya rin nakikita ang ginagawa sa akin ng biyenan ko. Kapag wala kami sa bahay, basta-basta na lang siya pumapasok sa bahay namin at kukunin lang ang gusto. Kapag nakita niyang marumi ang bahay namin, kung ano-ano ang sinasabi niya. Pinagsasabi pa sa ibang tao na wala daw kung kaayos-ayos sa bahay. Aminado naman ako doon dahil may anak akong 2 taon pa lang. Malikot ang anak ko kaya bihirang makitang malinis ang bahay. Meron pang mga pagkakataon na kahit gusto ko sanang ipaalaga na kahit na saglit lang ang anak ko para makapagluto at makapaglinis man lang na maayos ay nahihiya na ako dahil tumatanggi siya pero sa ibang bata naman ay gusto niyang mag-alaga dahil may sahod siya. Aminado naman kami na hindi namin sila maaabutan ng pera dahil kinakapos din kami dahil sa ipinagpatayo naming bahay. Pero nung malakas pa ang negosyo nila ay marami ding naipasok na pera yung asawa ko sa kanila dahil sa kanila siya nagtatrabaho. Halos 5 taon na parang asawa ko na yung bumubuhay sa kanila sa laki ng kinikita ng negosyo nila. At yun ay dahil na din sa asawa ko. Hindi ko naman sinasabing dapat utang na loob nila sa amin yun pero ano ba naman yung pakitaan kami ng maganda dahil hindi naman kami naging masama sa kanila. Wala naman silang trabaho. Nakikisuyo lang naman ako sa kanila ng maayos kaya lang ay lagi silang galit. May bisyo kasing sugal ang biyenan ko at yun ang kinasasama ng loob ko. Na makikisuyo lang ako na alagaan at tingnan saglit dahil maliligo lang ako. Pero hindi raw pwede at aalis na sila para magsugal. Ganun ba ako kasama para magalit sila sa akin ng ganon? Kapag ba nagkaanak sa pagkadalaga malandi na, lagi ako nagsasabi sa asawa ko pero lagi niyang sinasabi sa akin na hayaan ko na lang daw. Ngayon ay nagkakasakit ang biyenan ko, tiniis ko din na huwag silang alagaan dahil sa mga ginagawa nila sa akin noon pa. Pero ako ngayon na nagiging masama sa paningin ng mga kamag-anak nila. 4 lang silang magkakapatid at puro lalaki pa at ang mister ko lang ang may asawa. So expect nila na ako yung mag-aalaga sa biyenan ko. Paano ba yung gagawin ko kung gano'n ang pinakita nila sa akin noong mga panahon na pag-aalaga naman nila ang kailangan namin ng mga anak ko? Sana'y mapayuhan niyo ako, Mami Len. Letter sender, Joy ng Pangasinan. Mami, una sa lahat ha, hindi naman kasi natin pwedeng ipilit na paalagaan ang anak natin sa biyenan natin. Silip mo pa na wala namang trabaho at wala namang ginagawa. Kung ayaw talaga, wag natin yung pinipilit. Tsaka sabi mo, nagbabayad ka sa ibang tao para may mag-alaga sa anak mo. So bakit pag biyenan mo, gusto mo lang yata ay alaga lang walang pakonsuelo? Mukhang pera pa naman yata yung biyenan mo. Bihira yung ganyang biyenan, kaso napataon na ganyan yung nakatapat mo. Ang problema, umpisa pa lang ay ayaw na sa'yo pero dun pa kayo nagpatayo. Nakakabastos na kapag wala kayo ay parang kawatan na kukunin lang ang gustong makuha. Lalaitin pa pag makalat, napakatindi. Ang masaklap, ichichismis ka pa. Pag ang tao ayaw sa'yo, wag kang mag-expect, wala talaga yung makikitang tama. Una sa lahat nakabukod kayo, manigas man ang kanin sa pinggan bago mo hugasan, wala siyang paki doon. Kung hindi siya makatiis, edi siya yung maglinis. At kung single mom ang issue, kaya siya ganyan sa'yo, who cares? Pinakasalan ka at ibinahay ka, panalo ka na ron. At mami, eto lang ha, wala kang pake kung magsugal maghapon yung biyenan mo at hindi alagaan yung anak mo. Pagod na yan sa pag-aalaga ng anak niya noon. Enjoy life na yung motto niya ngayon. At ikaw dapat ang motto mo, kung ayaw nyo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Ang masaklap lang, ginantihan mo nung nagkakasakit. Doon mo na sana pagkakataon na ipakitang tama na pinili ka ng anak nila. Kaso ngipin sa ngipin ka rin Hindi matatapos yung bangayan nyo. At huwag ka na lang din umasa ng pakonsuelo mula sa kanila para hindi na madagdagan yung nararamdaman mo. Pareho kasi kayong masilip at may attitude ng biyenan mo Wala akong itulak kabigin sa inyo kasi pareho kayong gold